Ayan na yung ating fried chicken. Oh, kitang-kita nyo naman. Oh, ang ganda ng kulay, no? Oh, yan. Naku, ang sarap. Ang sarap! Okay, maligayang pagbabalik sa inyong lahat, mga master. Ito muli ang inyong lingkod, Master Biknok. So ngayon, ang inyong matatungayan ay kakaiba naman na ating pagbibreedings. Ito ang tinatawag na dry wet method. Oh, okay? Pero ang paborito ko dito ay wet method. Nako, yan ang aking paborito, lalo na kapag gabi. Okay? Okay? So ngayon, samahan nyo akong panoorin ng video nito kung paano piniprepare yung fried chicken using dry wet method. Okay? Kasi meron na tayong di bang ay dry wet dry method. Meron din naman na wet dry method. Okay? Meron din naman na wet method. Ito naman na mapapanood nyo ay dry wet method. Okay? So, kakaiba naman to. So, titingnan natin kung ano ang magiging output ng o texture ng fried chicken using this method. Naintindihan nyo po ba? Okay. Kung hindi nyo naiintindihan, ay bahala kayo sa buhay nyo. Sige, i-continue natin ang panonood ng video. Okay? Yup, ni-prepare natin yung ating mga chicken. Yan yung ating drumstick. Okay? Drumstick, mga master. Yan ang ating wings. Okay? Iba naman yung wings, ha? With wings naman yun, ha? Iba yun. Yan yung ating pang-breedings. So, ang gagawin natin, ilalagay muna natin yung ating mga chicken dyan. Yan. Babalutan natin ng dry coatings. Ganyan. Okay? Ganyan lang po yung paghalo. Ganyan. Yung tama lang. Saka, makukuha tayo ng strainer para yung mga excess na arena ay hindi sumama o kaya mawala. Tapos gagayan natin isa't isa. Kumbaga, ang reason nito ay para lalong kumapit yung kanyang dry o kaya coatings. Okay? Yan ang rason kung bakit ganyan ginaganyan. Saka matanggal yung mga excess talaga na breedings. Okay? Yan ang ating ang reason kung bakit ginagawa natin yan. Kaya yan naman yung ating wings. Ganyan lang po yung pagbabalot ng coating natin using dry. Yan. Napakadali lang gawin. So, ang gagawin, papagpag nyo rin bawat isa para yung mga excess na breedings or arena ay matanggal. Okay? Bakit? Kasi pag natanggal yon, maiiwasan na malaglag lang doon sa oil na magkukos na madaling pangingitim ng oil nyo. Okay? Kasi kaya yun ang prosesong ginawa dito sa method na to. Yan, maglalagay na tayo ng para sa ating wheat butter naman to na gagawin natin. Yun po. Yan po yung wheat butter. Yan. Yan ang gagawin natin. Iloloblob natin sila isa't isa. Yan. Direkta na sa kumukulong oil na tama ang temperature. Yan. Okay? Yan na yung ating tinatawag na wet butter. Okay? Kaya, dry wet method. Itong method na itong ginagawa natin dito. Okay? Ganyan. Ganyan po maglagay ng chicken. Ha? Hindi lang basta itatapon nyo kung saan na kanto. Ha? Kumbaga may arts din yan. Hindi lang basta-basta. Kailangan nakalinya sila bawat isa. Para magandang tingnan. Diba? Saka talagang kumbaga mayroong space ang bawat isa. Okay? Kailangan din natin ng space bawat isa. Yan. Kung mapapansin nyo, ay dinip ulit natin sa butter o sa wheat butter yung ating chicken na hindi masyadong kumapit yung with butter. Okay? Para siguradong lahat ng parts ng chicken ay nababalutan ng pang-coating natin. Yan. Okay? Ilagay na natin dyan sa ating pang-drain. Okay? Yan. Napakadali lang pong gawin to. Okay? Ayan na yung ating fried chicken. Oh, kitang-kita nyo naman. Oh,
Ang ganda ng kulay, ano? O, yan. Naku, ang sarap. Dry wet method na ginagawa natin. Yan naman yung ating wings. Okay? Yan. Okay? Isa-isa lang din. Huwag nyong ilublob lahat. Ha? Ang iba kasi ang ginagawa, sinasabay-sabay na. Ilulublob lang. Kasi alam nyo po, yung pagpiprito ng manok ay timing din yan. Timing sa oras, timing sa temperature. Okay? Kailangan may oras ka talaga dyan. Kasi pag nag-exceed ka dun sa oras, pwedeng matutong yung manok nyo. Ilaw sa loob, sa labas ay toasted. Yan. Okay? Napakaganda ng kulay ng fried chicken natin, ano? Yan po. Yan po, napakadali na pong lutuin to. At napakadaling sundan yung ating method na dry wet method. Yan yung ating chicken. Makikita nyo. Okay, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, I love you. Bye-bye!